ang kalusugan ay number 1. 21st KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2012 CMMA Finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkathatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Mga kasama, ayon po sa World Health Organization, ang pagbabawas ng pagkain ng asin ay isa sa mga pinakamadaling paraan para pababain ang blood pressure at gayon din ang risk ng stroke, atake sa puso at sakit sa bato. Ngayong hapon mga kasama, relasyon ng asin sa presyon ating aalamin. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Magandang hapon mga kaibigan, magandang hapon din at uunahan ko na ang lahat po mga kasama. Happy Valentine sa ating mahal na Executive Director ng National Nutrition Council at ninang nating lahat sa kalusugan at wastong nutrisyon mga kasama. Nakagaling sa koron ba ma'am? Sa Kidapawan? Wish ko lang koron. Koronadal. Koronadal yun. Takurong. At saka President Rojas Ayun. ng Cotabato Province. Magandang hapon, Ma'am Bernie. May magandang hapon sa iyo, Rod. Kung hey, Fat Choy. Ayan. Oo, Happy New Year. Happy New Year din. At uunahan din kita. Isang healthy at happy heart month sa iyo. Ayun. At syempre sa lahat ng ating listeners, mga mahal na friends, followers, at Radyo Mo sa Nutrition YouTube channel subscribers. And to you, Ninang Bernie. Maraming salamat, Rod. At alam mo, mga friends, kung maalala nyo po, ang una nating episode for 2014 ay ang kahalagahan ng asin. Opo. Oo. Particular yung iodized salt. Kasi di ba celebrate natin ang iodine, iodized salt, goiter. Opo, yun. Oo. National Goiter Week. Oo. National Goiter Awareness Week. Ngayon naman, yun namang masamang dulot ng sobrang asin sa ating diet. Kasama na yung mga iba pang maaalat na pagkain. Sa opening mo nga kanina, sabi mo, ang pagbabawas sa konsumo ng asin ay isa sa pinakamadaling paraan Opo. upang bumaba ang presyon ng dugo. Pero sa kabila nito, alam niyo ba mga kaibigan na ayon sa Department of Health, 14 na milyong Pilipino pa rin ang mayroong high blood pressure. Dagdag pa, marami rin yung walang kamalay-malay na mataas na pala yung presyon nila dahil ito na naman madalas walang sintomas. Hindi marami na tayo sa, walang sa physical. Oo, at saka kung minsan hindi mo nararamdaman, tumataas pala yung presyon mo. Kaya napakahirap na sitwasyon yan. Ma'am, ano nga ba ang relasyon? Kasi since pinag-uusapan natin tungkol sa asin, yung relasyon naman ng asin sa presyon. Ayan. Yung magpapaliwanag niyan ay ang makakasama natin na talaga namang eksperto sa usaping blood pressure, lahat ng tungkol sa puso. Kaya lang wala siya dito sa atin, kasama dito sa studio. Nasa kabilang linya siya. Siya po ay ang Chief Fellow ng Department of Adult Cardiology ng Philippine Heart Center. At ako po ay walang ibang tinutukoy kundi si Dr. Raymond C. Liberato. Hello, Dr. Liberato. Hello po. Magandang hapon po at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Si Asek Bernie po ito at saka si Rod po. Magandang hapon po, Doc Liberato.
Okay. Good afternoon po. Good afternoon po sa inyong dalawa at saka sa mga po sa nakikinig sa programa po ito. Okay, thank you very much po at pinaunlakan niyo ang aming request kahit na for interview na lang, ay for ano na lang, phone patch interview na lang. Walang anuman po. Basta ho makakatulong po. Okay, Ayun. thank you po. Alright. So, Doc, diretso na po tayo sa ating talakayan tungkol po Opo. sa relasyon ng asin sa presyon. Opo. Opo. Gaya ng tanong ko po kanina kay Ma'am Bernie, kay Asek Bernie, ano nga ba po, Doc, ang relasyon ng asin sa hypertension o high blood pressure? Anong meron sa asin para tumaas po ang blood pressure ng isang tao, Doc? Okay. Sige po. Yung asin po natin, naglalaman po yan ng elementong sodium chloride. So, sa mga napag-aralan ng sa siyensya, ang pinaka-importanteng sangkap po nito is yung sodium po. Kasi yung sodium, ito yung nagdadala ng tubig papunta sa loob ng cells ng katawan. So ngayon, ang relasyon po ng asin sa pagtaas po ng presyon ng pasyente, since po yung asin po nagdadala po ng tubig sa loob Sa ng loob ng katawan. cells po. Opo, nagkakaroon po siya ng volume overload na tinatawag. So dumadami po yung dugo sa yung tubig po sa loob ng katawan. Pag dumami po, Doc, or tumaas ang volume ng tubig, tumataas din po ang presyon ng dugo. Opo. So kaakibat na rin po 'yan nung nung labis na kain Ng asin. maalat at Maalat. asin po. Opo. Maliban po doon, ano pa po ang epekto ng labis na asin sa ating katawan? Ano pong mangyayari kung tumaas yung or magkaroon ng volume overload, Doc? Opo. Yung asin po kasi, maliban po dun sa tataas yung presyon ng dugo or hypertension, pag sobra po kasi nating damihan yung pagkain natin ng asin, pwede ho itong mauwi sa una-una, sakit po sa bato. So, pangalawa, pwede rin kong atakihin sa puso. Pangatlo, pwede kong ma-stroke. Or pwede ko itong mauwi sa pagkabulag. Pwede rin kong mauwi sa heart failure or pagkakaroon po ng irregular na heartbeat na kung tinatawag po namin sa medical is yung atrial fibrillation po. Atrial fibrillation. Yung Opo. erratic na pagbeat ng puso. Opo, yun Opo. po yun. Yung irregular na pagtibok po ng Ang dami naman pala, Doc. Ang dami naman pala po ng pwedeng maging resulta kung mataas or labis na asin ng ating katawan. Opo. Ano pa po? Pwede ba pong ikamatay yun? Pwede po, lalo na ho pag nagkaroon ng pagkaroon po ng kidney failure, pwede ho siyang mauwi sa dialysis at kung hindi ho maibsan, pwede ho ikamatay ng pasyente. Maliban po doon, kung inatake rin po sa puso, pwede rin po matuluyan na rin po sa kamatayan. Naku. Kumusta po ba ang pagkonsumo ng asin ng Pinoy? Madami po ba? Sobra-sobra po ba sa pangangailangan ng ating katawan? Naku po, ito po yung masaklap. Kasi yung Pilipino po, mahilig po tayo sa sausawan. So, sa tema po ganun, yung kinukonsumo nating asin, mas mataas po ho sa mga sa rekomendasyon. Ano po ba Doc Liberato? Ano po ba ang recommendation ng sino po bang nagbibigay or naglalahad ng rekomendasyon ng kung how much lang ang kakainin or i-consume ng tao or ng Pinoy Opo. sa sodium? Ang sinusunod po natin yung batayan ngayon ng WHO, Opo. which is dapat po ang intake po ng asin sa karaniwang tao, hindi lang ho Pilipino, pero Opo. kahit na ho Filipino, is dapat mga less than 5 grams or Isang hindi kutsarita. lalampas ng, opo, hindi ho lalampas ng isang kutsarita. Opo.
na asin po. Pero yung asin po, hindi lang yung asin na table salt. Yun na po Opo. yung total na consumption ng asin. Opo, yun na po yung total consumption ng asin. Hindi lang po yung table salt. Oo. So, ibig sabihin, yung sa toyo, ganun po ba? Opo, toyo, yung mga seasoning po, Patis, opo. patis, mga bagoong, yung mga mix, yung mga Yung mapantaktak. Oo. Opo. Yung mga dinadagdag. Grabe, no? kasali na po yun. Pati na rin po yung processed meat, mga junk Ang mga food tocino, po, mga oo. chips. Oo. Opo. Pero Doc, anong amount ng kinakain natin ngayon na asin or sodium? Actually, Sobra-sobra po ba dito sa recommendation? Opo, kasi kung pagbabatayan lang natin, kung pag-uusapan natin, yung toyo lang, Opo. umaabot po yun sa around 6,000 grams po na asin, na sodium 6,000 content. grams o Opo, so sobrang-sobra na po yun. Sobra Higit na? po. Opo, so siguro mga nasa mga ilang kutsara na po yun ng asin, na dun pa lang, sobra na. opo. Oo. sobra na po dun pa lang. Oo. Eh, yung mga bata po ba, kailangan po bang umiwas din sa sobrang asin at maalat na pagkain, Doc? O yung sinasabi niyong mga sakit, puro pang matanda lang po yun? Hindi po siya pangmatanda lang. Kahit Mm. na ho sa mga bata, kailangan din pong iwasan natin yung pagkain ng labis na asin. Kasi primary reason po is hindi po nangangahulugan na kung bata pa, maganda pa yung function, kung Mhm. nagpabaya na po tayo. Eventually po kasi kung pabayaan lang natin na magkukonsumo ng mararaming asin, mauuwi rin po sa high blood, o pagkasira ng bato, pag tumanda na rin yung bata. So, Meron, mas ay Doc, sorry po. Sige Sige po, po, okay tuloy. Ang tanong ko lang po, meron na po ba kayong mga nakitang mga, how young po ba yung mga nakita yung mga may sakit na halimbawa sa bato, ganon, dahil sa mataas na consumption ng sodium or ng asin? meron na ho kaming, sa experience ko po, may nakita na ho ako around mga 20s, mga 30 years old po. Sa bato na po yun. Sa bato po yun. Oo. Saka po, sa experience na rin po namin sa heart center po, meron na pong inaatake ng puso, mga around 30 plus po. Pero hindi naman po sila ganun kadami. Kaya nga lang, nakikita na po namin yung pabata ng pabata. Pabata ng pabata. Nagkakakomplikasyon. Ako. Pabata ng pabata, kaya dapat iwas na quality. Iwas, oo. Bawasan. Yun ang Kahit tamang na bata salita pa, doon. kailangan na rin na moderation talaga, Rod. Doc, pwede po, sandali lang po, magbe-break lang po kami para sa ilang paalala, Doc. Diyan lang po kayo, pwede po. Opo, sige po. Sige po. Sige po. Alright, diretso muna tayo mga kasama, mga kaibigan, sa ating text question of the day. Siyempre, magbibigay walang iba kundi ang ating ninang ng nutrisyon. Okay, madali lang po, dahil yun ang sinabi rin ni Doc kanina, magbigay lang po ng 2 epekto sa katawan ng labis na pagkain ng asin. Ganun lang po kadali. 2 lang pong hinihingi ni Ma'am Oo, Bernie. oo. I-text lang po ninyo mga kasama ang sagot sa ganitong format. Full name, space, address, space, siyempre ang sagot po sa tanong ng ating ninang at isend sa 0919-884-0659. 6 ang ating mananalong text winners today, kaya wag na pong magpatumpik-tumpik pa at i-text na ang tamang sagot. Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. May kilala ka bang tuling, bobo, sira ulo o brain damage? Maaring may iodine deficiency disorder sila. Huwag silang gayahin. Gumamit ng iodized salt araw-araw para sa sapat na iodine sa katawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Sa pagpili ng pagkain, iwasan ang tatlong sobrang maalat, mamantika at
at matamis na pagkain. Tulong ito upang maiwasan ang hypertension at mga sakit sa puso. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Nagpapatuloy po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at ang topic today ay relasyon ng asin sa presyon. Ating alamin. At ang ating guest expert ay si Dr. Raymond C. Liberato, ang Chief Fellow po ng Department of Adult Cardiology ng Philippine Heart Center. At mga kaibigan, don't forget, pwede nyo pong pakinggan muli at mapanood pa ang ating episode ngayon at yung mga past episodes. Punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word po yung Radyo Mo sa Nutrisyon. At pwede nyo rin po kaming maging friend. Pwede tayong maging friend. I-like lang po ang ating page sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word din lang po yun, walang space, Radyo Mo sa Nutrisyon. At i-follow nyo rin kami sa twitter.com/Radyo Nutrition. Ayan, tanong-tanong naman pag may time sa ating mga kanutrisyon, di ba? Kung may mga tanong Actually, meron na tayo. Ay, may mga dumarating may na pumasok tanong. na, oo. Pero sa mga nais pong humabol para sa kanilang tanong, narito po yung ating text line 0921-431-1044. For smart users po yan. At para sa naman sa Globe, 0927-650-6795. At sa Sun subscribers, 0942-570-0106. O tumawag po sa 882-2374. Patuloy na po tayo sa ating discussion with our guest expert na si Dr. Raymond C. Liberato, ang Chief Fellow ng Department of Adult Cardiology ng Philippine Heart Center. Nasa kabilang linya po siya. Doc Liberato. Yes po. Oo. Meron pong pumasok na text question dito galing po kay Santi Avenida ng Opo. Taguig City. Ang tanong po niya, ang mga bata po ba ay posibleng magkaroon ng kidney failure? Gaano po ba kabata ang pwedeng magkasakit sa bato? Maaari naman po magkaroon ang mga bata ng sakit sa kidney or pagkakaroon po ng kidney failure. May mga may mga as young as 5 years old na nagkakaroon na po ng sakit po sa bato. Kaya nga lang po, iba naman po ang kadahilanan nito. Kadalasan po, yung po tinatawag natin autoimmune. Autoimmune. Opo, autoimmune disease. Oo. Opo. So, yun po. Pwede po magkaroon ng as young as 5 years old or 7 years old ang ng kidney failure o sakit sa bato po. Oo, pero ito yung dahil sa hindi masyadong maganda ang kanyang pang-protect ng katawan niya. Yun po ba ang ibig sabihin? Hindi po external ang rason, Doc? Hindi po. Hindi po sa external katulad po ng kadalasang nangyayari sa medyo matanda na, sa adult na dahil paminsan sa diet. Sa kanila, more of parang internal. Kahinaan ng Kasi ang worry po ng mga ibang nanay ngayon, napakadami ng mga chichirya na puro meron ng sodium. Opo. Lahat halos ng ating processed foods may sodium at mataas na sodium content. Hindi pa yun masyadong problema in terms ng sickness na, Doc. Opo. Actually, kung titingnan lang natin sa yung kung mahilig po yung bata sa pagkain po ng ganyan, hindi pa po natin makikita yung epekto kung siya pa po ay bata. Opo. Naidala pa rin niya yung pagkonsumo ng napakaraming asin. Ayan, pwede mong mauwi sa high blood, pwede mong mauwi sa sakit sa bato at saka yung mga nabanggit ko po kanina komplikasyon. So, bale, i-moderate na nga ang intake ngayon habang bata pa para hindi na maging problema pagtanda. Ano po? Opo. Doc, maganda po na bata pa lang hindi na gaano
pasobraan pa kung anong po yung asin. Opo. Kung normal naman po ang blood pressure ng isang tao, Doc, dapat din po bang umiwas sa pagkain ng maaalat? Opo. Sa tingin ko po, kahit naman po normal yung blood pressure, hindi po ibig sabihin na magpaano na lang tayo, madalas-dalas na rin tayo sa pagkain, pagkonsumo ng asin. Maalat, oo. Oo. Pagkatandaan po natin na habang ang tao po ay tumatanda, hindi lang po yung edad ng katawan, pati po yung edad ng laluyan po ng dugo, tumatanda na rin po. Oo nga naman. Opo, pag nasa liha mo pa ng sobrang pagkain ng asin, ganun pa rin po. Mauuwi pa rin po tayo sa high blood at sa mga komplikasyon pong nabanggit. Dok, takutin lang natin ng konti yung ating mga nakikinig. Kung ang isang tao po ay nagkaroon na ng problema sa kidney, at sabi niyo kasi kanina na dialysis na siya, gaano po ba kadalas dapat ang dialysis at magkano na po ba ang inaabot pagka nasa ganun ng punto yung sakit ng isang tao? Opo. Ang minimum po na dialysis sa isang linggo po. Minimum po yan, 2 hanggang 3. 3 beses sa isang linggo. Oo. Opo, per week po yan. At saka kung talagang sobrang malala, pwede pa kung araw-araw gagawin. No? Opo. So ang isang session po, nagkakahalaga po siya ng mga around 8,000 na po yan per session. Depende na ho sa institution kung saan po nagpapadialysis. Ang mahal na. Ang mahal na pala. Rod, ano ka? 3 beses isang linggo. 24 ka agad. 24,000. Tapos, Doc, permanente na yun, Doc, ano, di ba? Opo, permanente na po yun. So, habang buhay po, once magda-dialysis yung pasyente. Masira yung kidney na permanentong pagkasira ng kidney, then dire-diretso na po yun habang buhay na po na pagka-dialysis. Kung meron naman pong mabait na mag-donate ng kidney, pwede. Pwede naman po. Wala naman pong ano doon na pag nag-donate ng kidney. Kaya nga lang, may kamahalan din doon. ma-transplant, gagasto rin po ng around mga napakamahal naman din to. At saka mahirap din po yatang humanap nung kamatch. Ano po, Doc? Opo, yung donor po ng kidney. Oo. Hindi lang po na pag na-transplant na, hindi na po ibig sabihin na tapos na po yung panggagamutan. Siyempre, may mga gamot pa rin po yan. Na i-maintain. So talagang habang may time, ma'am, di ba may panahon pa, alagaan natin ang hustong ating kidney. Doc, para makaiwas po sa pagkain ng sobrang asin at maalat na pagkain, meron po bang paraan? Actually, ang pinaka epektibong pag-iwas o makaiwas sa maaalat na pagkain, kumain po tayo, maging conscious po tayo sa health. So, kumain po tayo ng masustansyang pagkain katulad po ng gulay. At kung hanggat maaari po, iwasan po natin yung pagkain ng mga processed foods o processed meat. Katulad ng mga nabibili po sa mga fast food, sa mga yung restaurant na sobra naman kung magtimpla. So hanggat maaari po, maging health conscious po tayo at kung pwede, lutong bahay po. Lutong bahay, okay. Opo. Wag lang sanang maalat din magtimpla ang magluluto. Yun nga po. Wag lang rin po sanang sobrang alat. I-train din ng ating mga magluluto. Especially mga nagluluto, yung mga naghahanda ng ulam sa bahay. Ay, Doc, meron akong narinig. Meron daw ng mga salt substitutes. Tama po ba yun? Safe po ba ito? Safe po gamitin ito? Opo, meron po tayong mga tinatawag din na salt substitutes. Ito po yung mga sangkap na ginagamit na hindi po siya sodium chloride. Opo. May ibang sangkap po siya na pampaalat din. Halos kapareha lang ng lasa nung asin. The usual na asin. Ito po ay mga sangkap na ang kadalasan po nito yung mga potassium chloride o
or may mga seaweed granules. Kaya nga lang, hindi ho ito siya safe sa lahat. Acquired taste din. Opo. Kasi yung potassium chloride, hindi ho siya pwede sa mga kasi may problema na ho sa bato. Okay. Pang normal lang ito ng mga individuals. Normal po. Oo. Dapat normal. Wala ho siyang problema Walang sa sakit. bato. Oo. Opo. Oo. Kasi pag nainom po ito lang may problema sa kidney o yung mga nagda-dialysis na, baka ho ikasama pa ng katawan ng no. Okay. Doc, meron tayo ng dalawang phone-in questions pa. Meron pong galing sa 0481, Doc. Bigyan daan natin ito. Doc, Sige po. bakit po may mga nagdi-discourage gumamit ng iodized salt kasi may side effect daw? Tama po ba ito? Sa akin naman pong pananaw at sa akin pong mga nabasa, wala ho akong nabasang side effect in terms of salt, iodized salt. Opo. Siguro kung ganun pa rin kahit iodized salt siya, pero madami naman yung nakain mo. Oo. Yun po yung nakakasama. Opo. Asin din po kasi yung iodized salt. Kaya Opo. yung nagtanong, rin po, i-moderate nyo lang po yung intake. Mas mainam nga po na gumamit ng iodized salt dahil may iodine na siya. Opo. So dalawa na may iodine. Ayun. Meron din pong tanong si Rodok. Eto, Doc, ang tanong mula kay Myla Villanueva. Ganito po yung kanyang tanong. May marito, related yung asin kasi tungkol kasi nabanggit ni Doc kanina, Sausawan. mahilig tayo sa sausawan. Correct, oo. Kaya ang tanong niya, Doc, ano po ba yung negative effect daw ng pagsawsaw sa suka na may sili? Ay, pag sa suka naman po, Suka, alam ko maasim to eh. Opo. Pag wala hong asin, wala naman po. Walang side effect. Okay. Ayun. Doc, meron pang isa. Ang dami mong tanong, Doc. Si Jerry Malonzo po ng Pampanga, lifetime po ba ang sakit na hypertension? Lifetime po siya. Yes. Hindi po ibig sabihin na pag bumaba po yung blood pressure, wala na po kayong Okay na, high no? blood. Oo. Opo. Hindi pala Ang naano lang po natin, control lang po natin yung control. BP. Oo. Okay, so dapat kontrolin, pero pag pag meron ka na, forever na 'yon. Opo. Oo. Okay. Right. Mga kaibigan, ang nire-recommenda daw po ayon sa ating guest expert na si Dr. Raymond Liberato, nire-recommend ng World Health Organization na kinakailangan hindi higit sa 5 grams o isang kutsarita ng asin ang makonsumo kada araw. Sa karaniwang dieta natin mga Pilipino, tayo nakakakonsumo ng 5 hanggang 15 grams ng asin dahil na rin sa pagkahilig natin sa mga sausawan o pagdadagdag sa mga lutuin ng mga pampalasa tulad ng toyo, patis, bagoong, seasoning, at kung ano-ano pang condiments. Kaya po ang payo ng Radyo sa Nutrisyon, especially si Dr. Raymond Liberato, moderasyon sa pagkain ng maalat upang maiwasan ng hypertension. Maraming salamat sa ating naging guest expert na si Dr. Raymond C. Liberato, ang Chief Fellow ng Department of Adult Cardiology ng Philippine Heart Center. Thank you po, Dr. Liberato. Doc, your parting words po para sa ating mga suki, sa ating mga kanutrisyon ngayong hapon. Okay. Unang-unang maraming salamat po sa pag-ibita. Sana po nakatulong ako at saka sa mga nakikinig po sa programang ito, kung maaari, hanggat maaari mo, bawasan niyo po yung mga pagkain ng sobrang asin katulad po ng sausawan o mga seasoning mix, bagoong, para ho makaiwas po sa high blood at sa mga komplikasyon kaakibat po nito. Thank you very much. Okay, Doc. maraming salamat po, Doc. Maraming salamat sa oras at panahon.
Alright, eto na po ma'am sila ang ating 6 na winners of 50 pesos na load at ang 6 na nagsagot ng tama sa ating tanong kanina. Yan ang winner of 50 pesos load from Laurel Street, Commonwealth Heights, Quezon City. Ang kanyang sagot, kidney failure at irregular na pagtibok ng puso. Okay. Congratulations to Renato C. Konghefa Choi. Yeah. Well, yung susunod na winner, Ma'am Bernie from Santa Barbara, Pangasinan. Okay. Ang kanyang sagot po, ma'am, sakit sa bato at pagkabulag. Oo. Ay, Yes. posible, pwede. Pwede. Congratulations Tama. to Myla Villanueva. Myla, congrats. Pangatlong winner naman from Barangay Lamuan, Marikina. High blood pressure at Okay. stroke. Ayan, correct din. Sonia Tobias o Tobias, congratulations. Okay. Ang pang-apat na winner, Ma'am Bernie, si Elaine Quintos from Barangay Bagbag, Novaliches. At ang sagot naman niya, sakit sa bato, atake sa puso. Correct. Pang-limang winner of 50 pesos load, si Gigit. Chichet. Magpantay Okay. from Bagtas, Camarines Norte. Sagot niya, kidney Bicolano. Bicolana. Kidney failure at irregular heartbeat. Okay, correct din. Last winner of 50 pesos load from 49 Poblacion, Batangas City. Sagot niyo po, ma'am, hypertension at sakit sa bato. Congratulations tama po. Congratulations to Lorna Cuevas. Uy, isa lang ang men. Puro babae Puro ang babae. nanalo. Congratulations sa inyong lahat. At maraming salamat mga kasama sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Ito, tandaan po ninyo, sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisigin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain pong kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo mo sa Good morning, Metro Manila! Magandang umaga